Kilala na agad si Ding Xian sa unang araw pa lang niya sa unibersidad. Kahit na pinigilan siya ng dormitory guard na pasukin ang boys' dormitory, nakuha pa rin niya ang atensyon ng lahat dahil sa patuloy niyang pagsigaw ng pangalan ni Zhao Ziyu. Nang hindi na alam ni Ding Xian ang gagawin, sa wakas ay dumating si Zhao Ziyu. Lumabas na nasa laboratory si Zhao Ziyu, at nang makita niya ang video ni Ding Xian na naghahanap sa kanya sa telepono, tumakbo siya papunta rito nang hindi man lang na-off ang computer niya. Inipon ni Ding Xian ang lahat ng kanyang lakas ng loob para mag-confess sa kanya. Ngunit sinabi ni Zhao Ziyu na ayaw niyang makipag-date at hindi na sila dapat magkita pa. Hindi pa rin sumuko si Ding Xian. Kinuha niya ang isang maliit na robot at ibinigay kay Zhao Ziyu. Nasa loob nito ang lihim ni Ding Xian. Gabi, nakakita si Zhao Ziyu ng isang website. Matapos siyang mag-login, bumalik ang oras. August 2000 at siyam, agad na bumalik ang mga alaala. Ang 4 na miyembro ng pamilya Ding ay kalilipat pa lang sa Shenhe City. Ipinakilala ni Uncle Zhou ang trabaho sa ama ni Ding at tinulungan ang dalawang magkapatid na Ding na makapasok sa paaralan. Bumisita ang buong pamilya Ding sa pamilya Zhou para magpasalamat sa kanila. Sa hapunan, binanggit ng nanay ni Ding Xian ang kasunduan sa kasal noong kabataan nila. Gusto ni Zhao Ziyu na kanselahin ang kasunduan, habang naisip ni Ding Xian na hindi pa naman siya pumayag. Habang nag-aaway sa kwarto ang magkapatid, nauntog si Ding Xian sa ulo. Bumili siya ng gamot at nakasalubong si Zhao Ziyu dahil sa kakulangan niya ng pera. Kaya naman, nagbayad si Zhao Ziyu para sa kanya. Mabait pa siyang dinala para kumain ng masarap. Ngunit habang kumakain sila, tinukso niya si Ding Xian at sinabing ang bukol sa ulo nito ay parang sungay. Nagalit si Ding Xian at umuwi. Inaasahan niyang hindi na niya makikita pa si Zhao Ziyu kinabukasan. Sa unang araw ng high school, nahuli si Ding Xian na late ng guro at pinarusahan na tumayo sa sulok ng silid-aralan. Hindi niya inaasahan na late din si Zhao Ziyu. Ang kinatatakutan niya ay nangyari. Hindi niya maintindihan kung paano sila naging magkatabi. Akala ni Ding Xian ay malapit na siyang magpalit ng katabi. Ang resulta, sinabi ng guro na aayusin niya ulit ang mga upuan batay sa resulta ng pagsusulit pagkatapos ng isang buwan. Sa tanghali, sa takot na pagtawanan ng mga kaklase, tumakbo palayo si Ding Xian nang makita niya ang kanyang ama. Si Subokong ay dumating para kumain kasama si Ding Xian. Siya ay isang senior niya. Dahil galing si Ding Xian sa bundok, iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan, kaya nalungkot siya. Inaliw siya ni Subokong at sinabing naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Sabi niya, ang lahat ay unti-unting magiging maayos. Huwag kang susuko. Pag-uwi ni Ding Xian, natuklasan niya na sinira ng kanyang kapatid na lalaki ang kanyang dayari. Pinagtanggol pa ng kanyang ina ang kapatid niya. Naisip ni Ding Xian ang pang-aapi ng kanyang mga kaklase sa paaralan at ang pagpuna sa kanya ng guro, kaya nagsimula siyang umiyak. Nagkasundo ang mga magulang ng dalawang pamilya na hayaang magkasama ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Gusto lang magpanggap ni Ding Xian para lang ipakita sa kanila. Sa self-study class, hiniram ni Ding Xian ang notebook ni Liu Xiaofeng at isinulat ng class president ang pangalan niya sa blackboard. Bukod pa rito, binago niya rin ang kanyang upuan ng walang pahintulot, kaya nakatanggap siya ng mahigpit na pagpuna mula sa guro. Para protektahan si Ding Xian, isinumbong ni Zhao Ziyu si Song Ziki. Isinumbong din niya ang iba pang mga kaklase na ikinagalit ng guro at pinanatili silang lahat para maglinis. Bumili si Ding Wencheng ng merienda para kay Ding Xian at sinabi sa anak niya na dalhin ito sa paaralan at ibahagi sa mga kaklase para makabuo ng magandang relasyon sa kanila. Hiniling din ng tatay ni Ding kay Zhao Ziyu na alagaan ng mabuti si Ding Xian. Sa SE class, muntik nang matamaan si Ding Xian ng bola. Sinalo ni Zhao Ziyu ang bola, gamit ang isang kamay para protektahan siya. Pagkatapos ng klase, naglabas si Ding Xian ng chocolate at ibinahagi sa lahat. Nang sabihin ni Ding Wanwan na walang sustansya ang pagkain ng ganoong bagay, agad itong kinain ni Zhao Ziyu nang walang pag-aalinlangan. Pumunta si Ding Xian sa game arcade at hinila ang kanyang kapatid na lalaki. Habang pauwi na siya, nakasalubong niya si Zhao Ziyu kasama ang kanyang mga kaibigan na naglaro doon. Inimbitahan nila siyang sumali. Nilaro nila ang dancing machine. Tinalo ni Ding Xian si Song Ziki sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang pagganap ay humanga sa lahat, ngunit natalo siya ni Zhao Ziyu sa larong claw machine. Sa Lunes, bumalik si Ding Xian sa kanyang upuan dahil lumabas na nagdrama si Zhao Ziyu at Ding Wencheng sa harap ni Teacher Liu. At matagumpay na naibalik si Ding Xian bilang kanyang katabi. Dinala ni Zhao Ziyu ang paboritong stuffed toy ni Ding Xian at ibinigay ito sa kanya. Palaging sakit sa ulo ni Ding Xian ang math. Tinuruan siya ni Zhao Ziyu at sinabi pa sa kanya na humanap ng angkop na paraan ng pag-aaral. Pag-uwi niya, galit na galit ang kanyang ina dahil paunti na ng paunti ang mga notes ni Ding Xian. Sinabi ni Ding Xian sa kanyang ina na sinabi sa kanya ni Zhao Ziyu na tandaan lamang ang mga pangunahing punto. Agad na nagbago ang ugali ng nanay ni Ding. Kinaumagahan, sabay silang pumasok sa paaralan. Nang makita ni Zhao Ziyu na walang laman ang bag ni Ding Xian, kinuha niya ito at dinala para sa kanya. Sa gate ng paaralan, nakita nila si Yang Chonzi na magaling na. Nang makita niya ang sigla ni Yang Chonzi, at narinig si Song Ziki na nagsabing noong nasa middle school sila, tinuturing silang ki-golden couple. Medyo nawala ng pag-asa si Ding Xian. Dahil sa kanyang pagiging mahiyain, nawala sa kanya ang pagkakataon na maging class officer, at hinila pa siya ni Yang Chonzi para tulungan siyang gumawa ng wall newspaper. Nang makita ni Ding Xian na nag-uusap at nagtatawanan sina Zhao Ziyu at Yang Chonzi, nagalit
Nagalit siya at muntik nang mahulog mula sa upuan. Agad siyang inalalayan ni Zhao Ziyu. Sa klase sa English, pinatawa ng boses ni Ding Xian ang lahat. Sinabi ng guro na mag-practice pa siya ng mas madalas. Pumunta siya para hiramin ang mga materyales kay Subokong. Sa kanilang pag-uusap, inamin niya na may kaunting interes siya kay Zhao Ziyu. Pinuri ng tatay ni Ding si Zhao Ziyu. Nang makita niya ang kanyang English homework, aksidente niyang sinabi na hiniling niya kay Zhao Ziyu na alagaan si Ding Xian. Nang marinig ito ni Ding Xian, nagalit siya. Ayaw na niyang makipag-usap sa kanyang ama. Kinabukasan, pumasok si Ding Xian nang hindi hinintay si Zhao Ziyu at nagdahilan para iwasan siya. Nalilito si Zhao Ziyu. Dalawang kaklase ang nag-aaway sa hallway at aksidenteng natapon ang tubig kay Ding Xian. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isinuot ni Zhao Ziyu ang kanyang jacket sa kanya. Naramdaman niya ang init ni Zhao Ziyu at sinabi niya na alam na niya na kinausap siya ng kanyang ama. Sinabi ni Zhao Ziyu na tinulungan niya siya dahil noong bata pa siya, pumunta siya sa bahay ni Ding Xian para magpagamot. Sa wet dreams, tinulungan siya ni Ding Xian na itago ang sikreto. Nagbabayad lang siya ng utang na loob. Samantala ni Ding Xian ang pagkakataon para yayain siyang lumabas. Sabado, nag-aayos si Ding Xian ng kanyang damit. Hinihintay siya ni Zhao Ziyu sa ibaba at naglalaro ng chess kasama ang kanyang lolo. Nagkita sila sa hapunan. Nang makita niya sina Ding Xian at Subokong na masayang nag-uusap, nagsiselo si Zhao Ziyu at isinubo ang lahat ng fishballs sa kanyang bibig. Natatawa si Ding Xian nang makita niya ito. Pagkatapos, nanood sila ng pelikulang 2012. Ayaw aminin ni Ding Xian na iyon ang unang beses na nanood siya ng na pelikula at naramdaman niya na hindi komportable siya. Hindi niya inaasahan na makikita niya rin dito si Yang Chonzi at isang lalaking estudyante. Inisip ni Ding Xian na malulungkot si Zhao Ziyu. Ngunit tinawag lang siya ni Zhao Ziyu na tanga. Habang pauwi sila, nakita nila ang kanilang homeroom teacher. Mabilis silang nagtago sa hagdan. Nagsimulang umulan. Hinila ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa kanyang mga braso at tinakpan siya ng kanyang jacket para hindi maulanan. Habang naghihintay ng bus, pinag-usapan nila ang katapusan ng mundo sa 2012. Binigyan ni Zhao Ziyu si Ding Xian ng isang pangungusap. Mayroon pa ring kaluwalhatian sa kabilang panig. Hindi gusto ni Zhao Ziyu ang candy, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na umiinom si Ding Xian ng napakalasang tradisyonal na gamot na Chino. Sinabi niya na dalhan niya si Ding Xian ng candy. Alam ni Ding Xian na nakatanggap sina Song Ziki at Kong Sha din ng imbitasyon sa kaarawan niya. Bulong ni Zhao Ziyu sa pagkawala ng pag-asa na wala siyang natanggap. Nagpapaliwanag pa lang si Ding Xian nang tawagin sila ng guro palabas at pinatayo. Kumuha si Ding Xian ng card sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Zhao Ziyu. Tuwang-tuwa siya. Nagpasya silang magsama-sama na magpaputok ng fireworks sa bisperas ng bagong taon. Tiningnan ni Ding Xian ang kanyang math exam at sinabing kailangan niyang mag-aral ng mabuti dahil sinabi ng guro na aayusin niya ulit ang mga upuan. Gabi, habang tinitingnan niya ang mga iluminadong kalye, nakita ni Song Ziki ang pagiging malilimutin ni Zhao Ziyu at inudyukan ang kanyang childhood friend na si Kong Sha di nabilhan siya ng mga fireworks. Nakita ni Song Ziki ang iniisip ni Zhao Ziyu. Iminungkahi niyang hanapin si Ding Xian at panoorin ang mga fireworks ng magkasama. Malapit na ang hating gabi pero nasa daan pa rin sila. Gusto ni Zhao Ziyu na manood ng fireworks sa tulay, kaya bumaba sila ng sasakyan at tumakbo papunta doon. Mabuti na lang at nakarating sila sa oras. Magkakahawak kamay ang apat at sumigaw ng Happy New Year. Kinaumagahan, sabay-sabay silang nagpalipad ng Kongming lanterns. Parehong hiniling ni Ding Xian at Zhao Ziyu na hindi sila magpalit ng katabi. Sa final exam, nagkaroon si Ding Xian ng malubhang sipon. Nararamdaman niya na hindi siya nakakuha ng magandang marka at malapit na siyang lumipat ng upuan. Habang malungkot siya, dumating si Zhao Ziyu at ibinigay ang homework sa kanya. Sinabi niya kay Ding Xian na uwi ang pamilya Ding para sa Chinese New Year. Iniwan niya ang kanyang numero ng telepono kay Ding Xian at sinabing, kung mayroon kang hindi maintindihan sa anumang aralin, tawagan mo lang ako. Pag-uwi niya, ipinaalala ng kanyang senior na dahil sa paalala ng kanyang senior, natuklasan ni Ding Xian na binabanggit niya si Zhao Ziyu sa bawat tatlong pangungusap. Habang nakaupo siya na nag-aalangan sa tabi ng telepono, nag-countdown si Zhao Ziyu at tumawag. Sa nakitang masayang mukha ni Ding Xian habang sumasagot ng telepono, nakaramdam ng lungkot si Subokong sa loob. Alam niya na wala na siyang pwesto sa puso ni Ding Xian. Nagsimula ang bagong semestre, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanilang mga upuan. Hindi makapaniwala si Ding Xian. Sa katunayan, para maging katabi pa rin si Ding Xian, sadyang binura ni Zhao Ziyu ang kanyang mga sagot. Sa katapusan ng linggo, sabay silang kumain. Alam ni Zhao Ziyu na kaarawan ni Ding Xian, kaya dinala niya ito sa Science and Technology Museum para tingnan ang star map. Naghangad si Ding Xian na magkaroon ng isang bituin na hindi kailanman maglalaho. Naglilinis sina Ding Xian at Kong Sha di nang dumating si Yukike para hanapin si Ding Xian. Hiniling niya na tulungan siya na ibigay ang isang sulat kay Zhao Ziyu. Sinabi ni Kong Sha di kay Ding Xian na huwag pansinin si Yukike, na kilalang playgirl sa paaralan, at punitin na lang ang sulat. Nagsimula silang mag-away. Sinisi ni Ding Xian si Kong Sha di sa pagiging immoral, habang sinabi ni Kong Sha di
na ganoon din ang iniisip ni Ding Xian sa loob. Hindi sila nagkaintindihan. Pagbalik ni na Zhou Ziyu at Song Ziki mula sa paglalaro ng basketball, naramdaman nila ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa pag-uwi nila, sinabi ni Ding Xian kay Zhou Ziyu na maghiwalay sila. Hiwalay sa pagpasok dahil sa takot na masamang maapektuhan. Hindi naintindihan ni Zhou Ziyu ang nangyayari at inakala na galit si Ding Xian dahil sa paglilinis. Gabi, kinuha ni Ding Xian ang pinunit na sulat at kinopya ito. Kinabukasan, nakakita si Zhou Ziyu ng sulat sa kanyang desk. Naramdaman niya na pamilyar ang sulat kamay kaya hindi niya ito itinapon at itinago. Pagkatapos ng klase, paglabas ni Ding Xian sa gate ng paaralan, nakita niya si Yukike na naghihintay para sa kanya. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na tulungan siyang magbigay ng isang bote ng paper stars. Pag-uwi ni Zhou Ziyu, ikinumpara niya ang sulat kamay sa birthday card. Akala niya ay galing kay Ding Xian ang sulat. Kinabukasan, nagdala pa siya ng regalo para sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Zhou Ziyu ang isang bote ng paper stars. Sa kanyang desk, habang nagmamalaki siya, bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sinabi sa kanya ni Kong Xia di na ang lahat ng iyon ay galing kay Yukike. Biglang nagbago ang mukha ni Zhou Ziyu. Tinawag niya si Ding Xian palabas at sinabihan na huwag gumawa ng gulo. Pagkatapos, nakita ni Ding Xian na galit na umalis si Zhou Ziyu at napaiyak siya. Napakawalang magawa niya. Pag-uwi niya, patuloy siyang sumulat sa kanyang diary. Hindi pa niya naibibigay ang regalo kay Zhou Ziyu at ngayon ay may hindi na sila pagkakaintindihan ni Kong Xia di. Hindi niya alam kung paano tatanggihan si Yukike. Naramdaman niya na siya ay isang mahiyain na babae. Sinabi ng guro na sa ikalawang taon ng high school, hahatiin sila sa dalawang track, science at social studies. Ang final exam ay napakahalaga. Sabay-sabay na nagdiriwang ang lahat ng kaarawan ni Zhou Ziyu. Ngunit naghintay sila ng matagal at hindi pa rin dumating si Ding Xian. Sa oras na ito, naglilinis si Ding Xian ng kanyang easel nang makita niya ang isang drawing na may sulat kamay ni Zhou Ziyu. Lumabas na lihim na isinulat ni Zhou Ziyu ang mga linyang ito. Nang pumunta si Ding Xian para hanapin ang kanyang kapatid na lalaki, nagmamadali siyang nagdala ng regalo. Ngunit nakita niya na walang tao sa kwarto. Nang makaramdam si Ding Xian ng pagkawala ng pag-asa, hindi niya inaasahan na hindi pa pala umalis si Zhou Ziyu. Nagustuhan niya ang birthday gift ni Ding Xian. Binigyan niya siya ng cellphone na napanalunan niya sa robot making competition. Umaasa na makakontak niya siya anumang oras. Nagsimula na ang summer vacation at nagsimula na rin ang mga supplementary classes. Sinabi ni Teacher Liu kay Deng Wanwan na ipamahagi ang mga subject application form sa lahat. Sinabi ni Teacher Liu kay Zhou Ziyu na ipinasa na niya ang aplikasyon nito para sa Haxingwen City Mathematics Competition. Nakatago sa pintuan si Haxingwen at nakikinig. Aksidenteng natapakan ni Ding Xian ang paboritong diary ni Kong Xia di. Tumakbo siya sa banyo at umiyak dahil sa tapat na paghingi ng tawad ni Ding Xian. Nagkaayos silang dalawa. Tiningnan ni Zhou Ziyu si Ding Xian na may pagmamahal sa mata at sinabing nasanay na siya sa kanya kaya hindi niya alam kung paano makikipag-ayos kapag nag-aaway sila. Sa tanghali, pinag-usapan nila ang paghahati ng mga klase sa science at social studies. Dumating si Yukike. Lumabas na sa sports competition. Nag-usap sina Yukike at Ding Xian na magkasamang kumain. Nagdahilan si Zhou Ziyu para umalis. Nang makita ang galit na mukha ni Kong Xia di, nagpa siya si Ding Xian na linawin ang sitwasyon kay Yukike. Naisip ni Ding Xian na ang personalidad ni Yukike ay katulad ng kay Kong Xia di. Naisip niya na magiging magkaibigan sila. Sa oras ng hapunan, nagalit si Ding Xian dahil ang kanyang ina ang pumili ng science track para sa kanya. Bumalik siya sa kwarto ng kanyang ama, pumasok at binigyan siya ng cellphone. Sinabi ng kanyang ama na natatakot ang kanyang ina na baka mapagod siya sa pag-aaral ng science. Gusto lang siyang tulungan ng kanyang ina. Sinabi rin niya sa kanyang anak na pag-isipan itong mabuti at rerespetuhin niya ang kanyang desisyon. Si Ding Xian mismo ay nalilito. Parehong ang mga guro at magulang ay hindi sumusuporta sa kanyang desisyon na pumili ng science class. Sinabi sa kanya ni Zhou Ziyu, anuman ang pipiliin niya, susuportahan niya siya at dapat niyang sundin ang kanyang puso. Nang nalaman ni Haxingwen na maaaring sumali si Zhou Ziyu sa National Mathematics Competition, sinabi niya kaagad na pinapaboran siya ni Teacher Liu. Galit na sinabi ni Ding Xian na maaari ka lang pumasok sa isang ordinaryong paaralan. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Ang kanyang mga kilos ay ikinagulat ng lahat. Sa klase ng sinabi ni Ding Xian kay Kong Xia di na sinabi niya kay Haxingwen ang ganoong bagay dahil si Zhou Ziyu ang unang nagtanggol sa kanya nang dumating siya sa Shenzhen High School. Habang nag-uusap sina Ding Xian at Xia Di, isang kaklase ang aksidenteng tinamaan siya ng shuttlecock sa mata. Mabilis siyang dinala ni Zhou Ziyu sa ospital. Habang naghihintay ng resulta, nagpasalamat si Ding Xian kay Zhou Ziyu. Nang tinutulan ng lahat ang kanyang pinili, siya lang ang sumuporta sa kanya. Sinabi ni Zhou Ziyu na basta't pinag-isipan niya itong mabuti, ayos lang. Nang isumite ni Ding Xian ang kanyang aplikasyon para sa departamento, nakita niya si Teacher Liu na tinuturuan si Zhou Ziyu at hindi niya maintindihan kung bakit. Sinabi ni Zhou Ziyu na kalmado lang na ito ay tungkol sa Math Olympiad. Sinabi sa kanya ni Ding Xian na anuman ang mangyari, susuportahan pa rin niya ito. Pagkatapos ng exam, nag-set ng date ang ilang tao para maglaro ng bilyar. Unti-unting tinuruan ni Zhou Ziyu si Ding Xian at tuwang-tuwa siya. Pagbalik ni Ding Xian sa bahay, nalaman niya na bumisita ang kanyang guro. Nang nalaman ng kanyang ina na nag-apply siya para sa science major, nawala siya sa sarili. Sinabi ng kanyang ama na hihingi siya ng tulong para sa kanya, ngunit kailangan niyang makakuha ng mataas na marka sa buwan ng exam sa paaralan. Sinabi ng ama ni Ding Xian sa kanya na gusto ng kanyang ina na makakuha siya ng higit sa 270 puntos. Naramdaman
ni Ding Xian na talagang hindi makatwiran ito. Aksidenteng nakita ni Zhao Ziyu si Subokong na nagpaalam kay Ding Xian nang matanggap siya sa kolehiyo. Nagsiselo si Zhao Ziyu at naghanda siya ng 2 pagsusulit para kay Ding Xian. Naawa si Ding Xian sa kanya dahil kailangan niyang makipagkumpetensya, mag-aral at magturo pa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na unahin muna ang sarili niya. Inakala ni Zhao Ziyu na iniiwasan siya ni Ding Xian. Kinabukasan, nalaman ni Ding Xian mula sa ina ni Zhu na nasa training camp si Zhao Ziyu. Tiningnan ni Ding Xian ang walang lamang upuan at naramdaman niyang nalulumbay. Naisip niya na si Zhao Ziyu ay pumasok sa kanyang buhay nang hindi niya namamalayan. Sa mga araw na wala si Zhao Ziyu, ginawa ni Ding Xian ang lahat ng mag-isa. Naramdaman niya na mag-isa siya. Kahit na nakakuha siya ng mataas na marka, wala siyang maibabahagi ng kanyang kagalakan. Nagalit si Kong Shadi nang malaman niya na nakikipaglaro si Song Ziki sa ibang babae. Agad na iminungkahi ni Yukike na maghanap siya ng ibang lalaki. Dahil kay Ding Xian, naging magkaibigan sina Kong Shadi at Yukike. Ngayon ang kaarawan ni Kong Shadi. Siya at si Yukike ay nakipag-usap kay Ding Xian na lumabas. Nagdala rin si Ding Xian ng homework. Nang nababagot si Kong Shadi, dumating si Song Ziki na may regalo at inaya sila na lumabas. Gustong mag-aral ni Ding Xian kaya hindi siya sumama. Nang bumili ng inumin si Ding Xian, kinuha ang kanyang telepono. Agad niyang hinabol ang magnanakaw sa isang eskinita. Natakot si Ding Xian. Sa gitna ng takot, tumakbo siya sa isang gate. Nakipag-ugnayan si Jiang Chen kay Zhao Ziyu pagkatapos niyang malaman ang insidente. Ang taong nasaktan ni Ding Xian ay ang may-ari ng bar na ito. Napakalaki ng loob mo, babae, ang sabi niya. Nahalata ni Zhao Ziyu na may sumusunod sa kanya. Kaya espesyal siyang tumawag kay Jiang Chen sa training camp at tinanong kung maaari niyang bantayan si Ding Xian. Hindi niya inaasahan na may mangyayari talaga. Nang akala ni Ding Xian na malapit na siyang mamatay, dumating si Zhao Ziyu upang iligtas siya at nakipaglaban sa mga henchmen. Pagkatapos nito, dumating din si Song Ziki at Jiang Chen kasama ang kanilang mga tauhan na nagpatakot sa mga henchmen. Hinatid ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa bahay. Sinabi ni Ding Xian na sigurado siyang makakakuha ng mataas na marka at mananatili siya. Sabi niya, magsikap silang dalawa. Tiningnan ni Zhao Ziyu ang kanyang telepono at nagmamadaling umuwi. Tumawag si Ding Xian kay Zhao Ziyu at tinanong kung nakauwi na siya. Sinabi ni Zhao Ziyu na nasa dormitoryo na siya, ngunit hindi niya alam na umalis si Zhao Ziyu sa training camp nang walang pahintulot at pinatakbo sa buong campus. Inorganisa ni na Song Ziki at ng kanyang mga kaklase ang kaarawan ni Kong Shadi sa isang karaoke bar. Dalawang lalaki na dating magkasama ang gustong hilahin si Kong Shadi sa kanilang pribadong kwarto. Pinigilan sila ni Song Ziki. Sinabi niya na siya at si Jiang Chen ay matalik na magkaibigan. Ang dalawa ay natakot at tumakbo palayo. Sinabi ng lahat na napaka-cool ni Song Ziki. Proud na sinabi ni Song Ziki kay Kong Shadi na poprotektahan niya siya mula ngayon. Naramdaman ni Kong Shadi na mainit sa loob. Sinabi ni Teacher Liu kay Zhao Ziyu na ipaliwanag kung saan siya pumunta noong nakaraang gabi. Sinabi ni Zhao Ziyu na sikreto at tumakbo. Pagkatapos, sinabi ni Hixing Wen kay Teacher Liu ang narinig niya. Dumating na ang resulta ng exam, eksaktong 270 puntos ang nakuha ni Ding Xian. Naramdaman niyang masaya siya at masaya rin si Zhao Ziyu para sa kanya. Nakita ni Teacher Liu na masaya ang dalawa at naramdaman niya na mayroon silang kakaibang relasyon. Tinawag niya si Ding Xian sa kanyang opisina. Umaasa siyang makikipagpalit siya ng upuan kay Song Ziki dahil masyadong malapit siya kay Zhao Ziyu at makaapekto ito sa kanilang pag-aaral. Nangako si Ding Xian na kung bababa ang resulta ng kanyang susunod na exam, magpapalit siya ng upuan. Masayang umuwi si Ding Xian. Masayang-masaya ang kanyang ina nang malaman niyang nakakuha siya ng 270 puntos. Nagtagumpay siya sa pananatili sa science class. Nagsimula na ang basketball match sa pagitan ng class 3 at class 8. Nagprint ang class 8 ng mga banner at slogan upang suportahan ang kanilang koponan. Mayroon din silang cheerleading squad na nagpataob sa class 3. Nagalit si Ding Wanwan at gusto rin niyang magprint ng mga banner, ngunit nagsimula na ang laro. Gumuhit si Ding Xian ng mga slogan sa karton upang suportahan ang kanilang klase. Nang dumating sila, tapos na ang kalahati ng laro at nahuli na ang class 3 sa puntos. Hindi naglalaro si Zhao Ziyu dahil hindi siya maganda ang pakiramdam at inaantok siya. Ngunit nang makita niya si Ding Xian na may hawak na karatula na nagsasabing tigo, Zhao Ziyu, agad siyang napuno ng lakas. Pagpasok niya sa court, mabilis niyang naitabla ang score. Dumating din si Teacher Liu upang suportahan ang lahat. Kaagad na uminit ang atmosphere. Nang tumunog ang busina, nag-shoot si Zhao Ziyu ng 3-pointer at nanalo sa laban. Inanunsyo ni Teacher Liu na nanalo si Zhao Ziyu ng first prize sa National Mathematics Competition. Nagsimulang magkalat ng chismis si Hixing Wen. Sinabi niya na patagong tumakas si Zhao Ziyu sa training camp at muntik nang madisqualify. Pinuna siya ng kanyang mga kaklase at sinabing naiinggit siya kay Zhao Ziyu. Sinabi pa ni Ding Xian na huwag siyang magsalita sa likod ng kanyang likuran. Kung sa tingin niya ay hindi patas, maaari siyang pumunta sa guro. Nag-absent si Zhao Ziyu sa paaralan. Pumunta si Ding Xian sa kanyang bahay. Nang makita niya si Zhao Ziyu, mag-isa lang siya sa bahay at hindi pa kumakain. Kaya nagluto si Ding Xian ng lugaw para sa kanya. Hindi inaasahan ni Zhao Ziyu na susubuan siya ni
ni Ding Xian. Nahihiya siyang kinuha ang mangkok ng lugaw. Habang naglilinis ng bahay ang ina ni Ding, nakita niya ang diary ni Ding Xian. Nakasulat dito ang mga bagay na ginawa nila ni Zhao Ziyu nang magkasama sila. Nagalit ang ina ni Ding at gusto niyang kumprontahin siya. Naramdaman ni Ding Xian na nilabag ng kanyang ina ang kanyang privacy. Inihagis niya ang diary palabas ng bintana at tumakbong galit. Hinanap niya ito sa mga halaman sa ibaba ng bahay, ngunit hindi niya ito makita. Nagkataon na dumating si Zhao Ziyu. Sabi niya, baka napulot na ito ng basurero. Humahagulhol na umiyak si Ding Xian. Sinabi ni Zhao Ziyu na magpahinga muna siya sa bahay nila. Kinuha niya ang isang robot para pasayahin si Ding Xian. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa bahay at nakilala ang ina ni Ding. Galit na umakyat si Ding Xian sa itaas. Tinanong ng ina ni Ding si Zhao Ziyu tungkol sa sitwasyon ni Ding Xian sa paaralan. Nagbigay si Zhao Ziyu ng magandang salita para kay Ding Xian. Pag-uwi ng ama ni Ding, sinaway niya ang ina ni Ding sa pagbabasa ng diary niya na sinasabing bastos iyon. Hindi ito itinuring ng ina ni Ding na ganoon. Sa opisina, sinermonan si Ding Xian ni Teacher Liu. Labis siyang nadismaya sa kanyang sarili. Bad trip siya. Ayon sa kanyang pangako, bumalik si Ding Xian sa silid-aralan at nakipagpalitan ng upuan kay Song Ziki. Tinanong siya ni Zhao Ziyu kung bakit at hindi alam ni Ding Xian kung ano ang sasabihin. Hindi na nagtanong pa si Zhao Ziyu. Sa basketball court, nag-uusap sina Zhao Ziyu at Yang Chunzi. Gustong malaman ni Ding Xian kung ano ang pinag-uusapan nila. Tinulaan ni Song Ziki sa pamamagitan ng kanilang pagbigkas na pinag-uusapan nila ang dula. Si Ding Xian ay galit at malungkot. Ilang araw nang hindi siya kinakausap ni Zhao Ziyu. Tinulungan sila ni Nakong Shadi at Song Ziki na magkabati. Nagplano silang lumabas sa weekend. Dumating si Jiang Chen sa gate ng paaralan para humiram ng pera. Muntik nang magkamali si Yukike. Pagkatapos ng paliwanag, sabay silang pumunta para mag-raid ng igutom na lobo. Napagtanto ng ina ni Ding Xian na medyo napalabis siya at binilhan siya ng bagong damit at binigyan din siya ng allowance. Masayang-masaya si Ding Xian na pumunta sa concert. Habang naghihintay sa pinto, nalaman niyang nandoon din si Zhao Ziyu. Pagkatapos ng concert, marami silang napag-usapan. Nang nalaman niyang hindi siya galit sa kanya si Ding Xian, kundi ayaw lang niyang madamay, sinabi ni Zhao Ziyu na tuturuan niya si Ding Xian ng pribado. Si Song Ziki ay tinawag na gutom na lobo ni Jiang Chen, kaya nakipagsabwatan siya kay Yukike para bugbugin siya. Pauwi na sila nang makita ni Zhao Ziyu si Kong siya di na lumabas sa banyo at sumali sa labanan. Nang matanto ng lahat na mali ang kanilang binugbog, bugbog sarado na si Song Ziki. Sa sandaling iyon, naririnig mula sa malayo ang sigaw ni Ding Junkong. Bigla ang lumitaw ang henchman. Sumugod si Song Ziki at gusto niyang bugbugin siya. Nagalit siya at sinabing ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay dahil sa kanya. Hinatid ni Zhao Ziyu si Ding Xian at ang kanyang kapatid sa bahay. Pagdating nila sa harap ng pinto, binigyan niya si Ding Xian ng painting kit. Ito ay dahil sila ni Yang Chunzi ay nag-usap tungkol sa painting kit at hindi sa dula. Sinabi ng drama teacher na magkakaroon ng painting competition sa lungsod. Tinulungan ni Kong Shadi si Ding Xian na kumuha ng registration form pag-uwi. Tinutulan ng ina ni Ding Xian ang kanyang pagsali sa kompetisyon dahil inuuna niya ang pag-aaral. Hindi inaasahan, sinabi ni Zhao Ziyu na huwag siyang matakot at inihain niya ang registration form para sa kanya. Noong weekend, dinala ng ama ni Ding ang ina ni Ding sa isang concert. Ngunit nagpumilit ang kanyang kapatid na lalaki na manatili sa bahay. Nang nalaman ito ni Zhao Ziyu, tinawagan niya sina Song Ziki at Kong Shadi. Sa wakas, sa tulong ng lahat, nagtagumpay si Ding Xian sa pagsali sa painting competition. Noong Lunes, nakatanggap si Ding Xian ng first prize certificate. Nagdiwang ang lahat para batiin siya. Pumunta sila sa dating lugar. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang nabunyag ni Song Ziki na nag-away si Jiang Chen sa kanyang ama at umalis ng bahay. Palaging sinusuportahan ni Zhao Ziyu ang pangarap ni Jiang Chen. Pauwi na sila, sinabi ni Zhao Ziyu kay Ding Xian na noong bata pa siya, gusto ni Jiang Chen na maging isang sundalo. Nagpahayag si Ding Xian ng paghanga dahil ang lahat ay may pangarap habang siya ay walang direksyon. Nahiga si Ding Xian sa mesa dahil sa sakit ng tiyan dahil sa regla. Binigyan siya ni Zhao Ziyu ng hot compress. Patago pa siyang bumalik mula sa ST class upang dalhan siya ng mainit na tubig. Sinabi ni Zhao Ziyu kay Ding Xian na ang mga pangarap at layunin ay ang motibasyon upang sumulong. Para sa kanya, gusto niyang makapasok sa Huaqing University dahil gusto niyang makita ang mas malaking mundo. Sinabi ni Ding Xian na gusto rin niyang makapasa sa exam. Sumang-ayon si Zhao Ziyu na tuturuan siya araw-araw. Pagkatapos, halos hindi na sila naghihiwalay at nag-aaral sa iba't ibang lugar. Ang mga marka ni Ding Xian ay bumuti ng husto. Ang huling bakasyon sa tag-init ng kanilang senior year, nag-camping sila ng magkasama. Pagdating doon, partikular na tinanggihan ni Zhao Ziyu si Subokong. Hindi niya binigyan ng pagkakataon sina Subokong at Ding Xian na mag-isa. Naghawak kamay ang lahat at sumayaw sa paligid ng bonfire. Pagkatapos ng pagtatanghal, sabay na nakinig sina Zhao Ziyu at Ding Xian sa musika. Gumawa siya ng website para kay Ding Xian at sinabi sa kanya na ibahagi ang kanyang mga sikreto. Sinabi ni Ding Xian kay Zhao Ziyu na marami siyang nabago mula nang dumating siya sa Shanghai. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan kahit na medyo mahiyain ang kanyang personalidad. Si Zhao Ziyu ay isang mahusay na tao. Mabait at responsible siya. Gusto rin niyang maging katulad niya. Nakatitig ang dalawa sa isa't isa at lalong lumalim ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Biglang nakatanggap si Ding Xian ng tawag mula sa kanyang ina. May sakit ang lola niya at kailangan siyang bumalik upang alagaan siya. Kailangan niyang iwanan si
Ding Xian na mag-isa. Bago siya umalis, hiniling niya sa ina at anak ni Zhao Ziyu na alagaan siya. Pag-uwi niya mula sa hapunan sa bahay ni Zhu, nakatayo si Ding Xian sa pinto nang makarinig siya ng ingay sa labas. Tiningnan niya sa butas ng pinto at nakita niya ang isang tao na palihim na gumagala sa paligid ng kanyang pinto. Natakot siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Sumigaw si Ding Xian at kinuha ang walis upang ipanlaban. Sa huli, si Zhao Ziyu ang dumating. Sinabi niya kay Ding Xian na may nagmarka sa kanyang pinto. Pinag-usapan ni Nanay Zhu at Nanay Ding ang sitwasyon at hiniling kay Zhao Ziyu na tumulong sa paglilinis at pagkatapos ay dalhin si Ding Xian upang manirahan sa pamilya ni Zhu. Dinala ni Zhao Ziyu si Ding Xian upang bumili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Nagkataon na nakilala nila si Jiang Chen at Yukike. Ipinaliwanag ni Ding Xian na naninirahan siya sa bahay ni Zhao Ziyu. Kinaumagahan sa paaralan, tinanong ni Kong Shadi at Yukike si Ding Xian kung ano ang pakiramdam niya sa paninirahan sa pamilya ni Zhu. Bagaman sinabi niya na medyo hindi komportable, masaya rin siya. Umuwi si Zhao Ziyu at Ding Xian pagkatapos ng klase. Pagkapasok pa lang nila, narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-aaway sa silid tulugan. Naghinala si Nanay Zhu na may affair si Tatay Zhao sa labas. Madalas siyang hindi umuuwi at nagsisinungaling kay Nanay Zhao. Ngunit pagkatapos makita ang kanilang anak, nagluto sila na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, pinayuhan siya ni Ding Xian na ang bawat pamilya ay may mga alitan. Sinabi ni Zhao Ziyu na naaalala niya ang lahat ng mga hinanakit ng kanyang ina. Sinabi niya kay Ding Xian na iba siya sa kanyang ama at hindi niya hahayaan na maghirap ang mga tao sa paligid niya. Namatay ang ama ni Hixing Wen dahil sa isang aksidente. Nag-organisa ang paaralan ng isang fundraising campaign upang matulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang kanilang mga kahirapan. Naawa si Kong Shadi kay Hixing Wen. Naalala niya kung gaano siya kagalit sa kanya noon, ngunit nag-donate pa rin ang lahat ng kanilang allowance. Nagpasalamat si Hixing Wen. At sinsero rin akong humihingi ng paumanhin sa lahat. Nakatulog si Ding Xian sa oras ng self-study. Tinanong siya ni Kong Shadi kung ano ang napanaginipan niya at bakit nakangiti pa rin siya pagkatapos magising. Hindi niya sasabihin na dahil napanaginipan niyang niyaya siya ni Zhao Ziyu na pumunta sa Jiangling ng magkasama. Isang gabi, nag-aaral silang dalawa nang biglang kumulog at nawala ng kuryente. Malakas ang ulan sa labas. Medyo natakot si Ding Xian, kaya naman maingat na inilagay ni Zhao Ziyu ang earphone sa taingan niya. Sa wakas, sinabi ni Ding Xian ang kanyang iniisip. Gusto rin niyang kumuha ng entrance exam sa Jiangling. Maraming tao ang nagtipon sa komunidad para panoorin ang pag-aaway sa pagitan ng mag-ama ng pamilya Jiang. Pinipigilan ni Jiang's father si Jiang Chen na pumasok sa grade 5. Sina Yukike, Kong Shadi at Song Ziki. Tanging makikita lang nila mula sa malayo. Sa sandaling ito, dumating si Zhao Ziyu at sinabing kakausapin niya si Jiang Chen ng dahan-dahan. Kinagabihan, nagugutom si Ding Xian at lumabas para maghanap ng makakain. Nagtataka siya kung bakit pumayag ang tatay ni Jiang Chen na pumasok siya sa grade 5. Sa katunayan, sinabi lang ni Zhao Ziyu sa tatay ni Jiang Chen na hinahangaan siya ng kanyang anak. Nagpaalam si Jiang Chen kay Kike. Sinabi niyang aalis na siya. Nanood sila ng pelikula ng magkasama. Ibinigay ni Jiang Chen ang kanyang motorsiklo kay Kike bilang souvenir. Nagkatinginan sila ng may pagmamahal sa kanilang mga mata. Iminungkahi ni Zhao Ziyu na magpaalam silang lahat kay Jiang Chen ng magkasama. Nag-usap sila at pumunta sa bilyaran. Hinamon ni Jiang Chen si Ding Xian sa isang laro, ngunit natalo siya kay Ding Xian. Nang lumabas sila, nakita nilang naghihintay si Yukike. Tiningnan ni Jiang Chen ang kanilang likod. Lahat ay tila ayaw magpaalam. Sinabi ni Ding Xian na magkikita pa sila sa hinaharap. Malapit na ang exams ni Zhao Ziyu. Ang exams na ito ang magdedesisyon kung makakapasok siya sa universidad o hindi. Gusto siyang bigyan ni Ding Xian ng isang espesyal na regalo. Sa mungkahi ni Kong Shadi, nagdesisyon si Ding Xian na personal na bordahin ang isang lucky bag sa araw ng exams. Ibinigay ito ni Ding Xian kay Zhao Ziyu. Labis siyang natuwa. Hinaplos niya ang ulo ni Ding Xian at sinabing kailangan niya ng kaunting lakas. Dumating si Teacher Liu upang bigyan ng suporta si Zhao Ziyu. Humingi siya ng tulong kay Teacher Liu. Sinabi ni Teacher Liu na walang problema. Namatay ang lola ni Ding Xian at labis siyang nalungkot. Inaliw siya ni Subo Kong. Bagong taon na, pero dahil namatay ang lola ni Ding Xian, napakatahimik sa bahay ng pamilya Ding. Narinig na naman ni Zhao Ziyu ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Nang malapit nang magkolapse ang kanyang ina, lumabas siya. Kahit gusto niyang manatili ang kanyang ama para sa bagong taon, sa huli ay hindi niya ito nasabi. Tumawag si Ding Xian at binati ang bawat isa ng isang maligayang bagong taon. Pareho silang may tinatagong problema sa kanilang puso dahil ayaw nilang mag-alala ang bawat isa. Nagsimula na ang unang araw ng bagong semestre. Inihayag ni Teacher Liu na nakapasa si Zhao Ziyu sa Tsinghua University. Lahat ay pumalakpak para batiin siya. Sinabi ni Zhao Ziyu kay Ding Xian na lumipat sa kanyang tabi. Masayang tinanong siya ni Ding Xian kung ito ba ang regalong sinasabi niyang ibibigay niya sa kanya. Sa seremonya ng pagtatapos ng paaralan, nagbigay ng talumpati si Zhao Ziyu. Ibinahagi niya ang kanyang mga layunin at ang proseso ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral. Lihim din siyang nagpahayag ng pag-ibig kay Ding Xian. Umaasang hindi siya madaling susuko. Ang tiyaga ay tiyak na magbubunga ng magandang resulta. Pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo, hindi masyadong masaya si Ding Xian. Marami siyang tanong na hindi nasagot sa exam, naramdaman niyang palayo ng palayo ang agwat sa pagitan niya at ni Zhao Ziyu.
Nagpunta si Ding Xian at Kong Shadi para uminom upang gumaan ang loob nila. Naramdaman ni Ding Xian na tinatahak ng bawat isa ang kanilang sariling landas. Hindi nagtagal, pareho silang nalasing. Nang yayakapin na ni Ding Xian ang basurahan, nakita sila ni Zhao Ziyu at Song Ziki. Binuhat ni Zhao Ziyu si Ding Xian pauwi. Nasasaktan siya dahil palagi niyang dinidibdib ang lahat mag-isa. Sa kalasingan, nasabi ni Ding Xian ang kanyang saloobin. Ayaw niyang iwanan siya. Umiiyak si Kong Shadi at umamin kay Song Ziki na gusto niya ito. Dahil nakita niya ang tapang ni Kong Shadi, sa wakas ay nagkaroon din si Song Ziki ng lakas ng loob na halikan siya. Lumabas na ang resulta ng entrance exam sa kolehiyo. Nakakuha si Ding Xian ng 576 na puntos. Ang kanyang score ay sapat para makapasok sa Hangzhou, ngunit hindi sa Jiangling. Sinabi ni Ding Xian sa kanyang ina na nagdesisyon siyang kumuha muli ng exam, gusto niyang kontrolin ang kanyang sariling buhay. Mauna sina Zhao Ziyu at ang kanyang ina sa Jiangling. Ang farewell gift niya para kay Ding Xian ay isang robot. Pinangalanan ito ni Ding Xian. Sinabi niya kay Zhao Ziyu na gusto niyang kumuha ng entrance exam sa Tsinghua University sa Abril. Bagamat mahirap ang daan ng pagbabalik-aral, hindi naglakas loob si Ding Xian na maging tamad. Naniniwala siya na hanggat mag-aaral siyang doble, tiyak na makakamit niya ang magandang resulta. Nalaman ni Zhao Ziyu mula kay Professor Ye na ang thesis ng kanyang ama ay pinaghihinala ang plagiarism at siya ay sinuspinde para sa investigasyon. Pagkatapos ng hapunan, gusto niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama, ngunit ayaw ng kanyang ama na mag-alala ang kanyang ina. Tinawagan ni Zhao Ziyu si Ding Xian. Pareho silang nag-aalala sa isa't isa. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Zhao Ziyu na mayroong mali kay Ding Xian. Sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang bumalik sa Shenzhen. Nalaman ni Ding Xian na may isang babaeng estudyante sa kanyang klase na nag-ulit ng 3 taon. Hindi niya alam kung tama ba ang pinili niyang landas. Sinabi niya kay Subokong na pagod na siya. Inaliw siya ni Subokong. Hindi nila alam na nasa likuran nila si Zhao Ziyu. Nag-aalala si Ding Xian na hindi siya sapat na magaling para makasabay sa takbo ni Zhao Ziyu. Pinayuhan siya ni Subokong na manatili sa kanyang paninindigan. Narinig ni Zhao Ziyu ang kanilang pag-uusap. Agad siyang tumalikod at umalis. Gusto ni Ding Xian na magpadala ng text message kay Zhao Ziyu upang ipahayag ang kanyang pag-aalala sa kanya, ngunit nasa ibaba ng kanyang bahay si Zhao Ziyu. Nang naisip niya ang paghihirap ni Ding Xian, pinili niyang tahimik na protektahan siya at hindi siya gambalain. Tungkol sa research group, gustong makausap ni Dong Zhengfei si Professor Ye. Hindi lang siya pinansin ni Professor Ye, kundi gusto pa niyang kausapin si Zhao Ziyu tungkol sa laboratory. Nagtanong din siya tungkol sa tatay ni Ding Xian. Nagdulot ito ng matinding galit kay Dong Zhengfei. Naiinggit siya kay Zhao Ziyu. Sa laboratory, binati ni Dong Zhengfei si Zhao Ziyu sa pagiging team leader, ngunit sa likod niya, inilantad niya ang kwento ng tatay ni Zhao Ziyu. Gustong gumanti ni Zhao Ziyu. Sumugod siya at sinuntok si Dong Zhengfei sa mukha. Naspray ng bukong-bukong ni Xing Lufei sa tabi habang sinusubukang pigilan ang away. Dinala siya ni Zhao Ziyu sa klinik. Hindi inaasahan, palihim na pumunta si Ding Xian sa Tsinghua para makita siya. Nang makita ang eksenang ito, nagkamali ng pag-intindi si Ding Xian. Umiiyak siya at nagpadala ng text message kay Zhao Ziyu, sinasabing huwag na siyang makipag-ugnayan sa hinaharap. Pinarusahan ng paaralan si Zhao Ziyu dahil sa pakikipag-away. Kaya naman lumipat siya sa inupahan niyang basement. Sa araw ng katapusan ng mundo ayon sa alamat ng mayan, may mga paputok sa buong kalangitan. Naalala ni Ding Xian na napag-usapan na nila ni Zhao Ziyu ang araw na ito. Hindi na siya makatiis at tumakbo siya palabas ng bahay. Pagdating niya sa plaza, mga paputok na lang ang nakita niya. Katatapos lang putukin, ngunit wala si Zhao Ziyu. Nang labis siyang nawawala ng pag-asa, nakita niya ang school pin ng Tsinghua University na nalaglag kay Zhao Ziyu nang nagmamadali siyang umalis. Binigyan siya ni Zhao Ziyu ng maraming inspirasyon. Ipinangako niya na tiyak na papasok siya sa Tsinghua University para hanapin siya. Nakapasa si Ding Xian sa Tsinghua University. Sa puntong ito, bumalik ang eksena sa simula. Sumigaw si Ding Xian sa ibaba para tawagin si Zhao Ziyu, at maraming tao ang dumating para manood. Lumitaw si Zhao Ziyu at inakay siya palayo. Masayang umamin si Ding Xian ng kanyang pag-ibig, ngunit walang awa siyang tinanggihan ni Zhao Ziyu. Sa harap ng kanyang kawalang interes, hindi sumuko si Ding Xian. Ibinigay niya sa kanya ang robot. Kinalaunan, walang pag-aalinlangan si Zhao Ziyu na umalis. Sa pagtingin sa kanyang likod, labis na nasaktan si Ding Xian. Patuloy na dumaloy ang kanyang luha. Bakit ganoon si Zhao Ziyu? Dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina habang nagpapaputok para kay Ding Xian. Ang kanyang ama ay may sakit at nasa ospital. Ang bigat ng pamilya ay nasa kanyang mga balikat. Naisip niya na kung hindi niya maprotektahan ang kanyang pamilya, hindi rin siya karapat-dapat na protektahan si Ding Xian. Nang makabalik siya sa bahay, inilagay ni Zhao Ziyu ang password para buksan ang website. Sa loob, naroon ang diary ni Ding Xian. Itinala niya ang oras na magkasama sila. Umiyak si Zhao Ziyu habang binabasa niya ito. Nagpunta siya sa ospital para bisitahin ang kanyang ama. Labis siyang mahal ng kanyang ina. Dahil kailangan niyang magtrabaho ng maraming trabaho para suportahan ang pamilya, pinayuhan siya ng kanyang ina na mag-aral sa ibang bansa. Sumali si Ding Xian sa comic club. Akala niya ay sumali din
din si Zhao Ziyu. Ngunit sinabi ng club president na hinanap lang nila si Zhao Ziyu para tumulong sa programming. Kinagabihan, nagdao sila ng welcome party para sa mga bagong miyembro. Pagdating ni Ding Xian, nalaman niyang nandoon din si Dong Zhengfei at ang kanyang mga kasama. Sinamantala ni Dong Zhengfei ang pagkakataon para maglaro at magtanong tungkol kay Ding Xian at Zhao Ziyu. Sumagot si Ding Xian at pagkatapos ay kumanta. Sa sandaling iyon, pumasok si Zhao Ziyu. Nalaman niyang nagtatrabaho siya doon. Nang makita niya si Ding Xian sa entablado at marinig siyang kumanta, namula ang mga mata ni Zhao Ziyu. Nababalot sa isipan niya ang mga alaala nilang dalawa. Sadyang nagiganti si Dong Zhengfei kay Zhao Ziyu para ipahiya siya. Gumawa pa siya ng gulo para mawalan siya ng trabaho. Pagkaalis ng lahat, inalok ni Ding Xian si Zhao Ziyu ng isang lata ng coke at tinanong siya kung may problema. Siyempre, hindi niya ito masabi. Para sumuko si Ding Xian, walang awa niyang itinapon ang lata ng coke sa harap niya. Sinabi niya na ang bawat isa ay may sariling buhay, kaya kalimutan na ang nakaraan. Pagkaalis ni Ding Xian, palihim niyang pinulot ang lata ng coke. Mula nang maospital ang kanyang ama, napakahirap ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Pumunta si Zhao Ziyu sa ospital. Nang makita niyang malungkot ang kanyang ina, inaliw niya ito at ibinigay ang lahat ng kanyang sahod sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan ni Ding Xian si Zhao Ziyu. Sinabi niya sa kanya na 4 na taon na ang nakalipas at matagal na niyang sigurado ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi naman ni Zhao Ziyu na nagkamali si Ding Xian ng pag-akala na pag-ibig ang pagkakaibigan. Malungkot na umalis si Ding Xian. Tinawagan niya si Kong Shadi para magkwento. Ang hindi niya alam, malungkot din si Kong Shadi dahil hindi niya mahanap si Song Ziki. Sinabi ni Kong Shadi kay Ding Xian na kailangan niyang humanap ng paraan para baguhin ang kanilang sitwasyon. Pagbalik ni Zhao Ziyu sa basement, nakita niyang naghihintay sa kanya sa labas si Song Ziki. Uminom silang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga problema. Pareho silang may parehong iniisip. Ang pagkakaiba ay palaging tinatanggihan ni Zhao Ziyu si Ding Xian. Habang si Song Ziki ay nahihiya at hindi makatingin kay Kong Shadi, kaya pinili niyang makipaghiwalay ng unilateral. Naghanap si Ding Xian kay Yuan Fang para mag-deliver ng pagkain kay Zhao Ziyu. Sinabi ni Yuan Fang na lumipat na siya ng trabaho. Nang makita niya ang mga salita sa lalagyan ng pagkain, alam agad ni Zhao Ziyu na galing iyon kay Ding Xian. Agad siyang tumakbo palabas at nakita ang isang lalaking nakatago sa likod ng puno at lihim na kinukunan ng video si Ding Xian. Habang hinahatid si Ding Xian pauwi, ibinigay ni Zhao Ziyu ang kanyang self-defense device kay Ding Xian. Sa katunayan, nang marinig niya si Yuan Fang na nagsasabi sa forum na maraming larawan niya, agad siyang bumalik sa laboratory at ginawa ang self-defense device. Sinabi ni Ding Xian na maging tapat siya. Sinabi niya sa kanya na mag-aaral siya sa ibang bansa sa susunod na semestre. Sinabi ng club president kay Ding Xian na tulungan siyang ilipat ang mga gamit ni Zhao Ziyu. Sinabi rin niya kay Zhao Ziyu na hindi siya susuko. Naniniwala siya na ang dalawang taong nagmamahalan ay tiyak na magsasama-sama. Pagbalik sa dormitoryo, sinabi ni Song Ziki kay Zhao Ziyu na sayang kung palalampasin niya ang ganoong magandang pag-ibig. Tiyak na magsisisi siya. Naisip ni Zhao Ziyu na sa kasalukuyan niyang sitwasyon, hindi siya karapat-dapat na magmahal. Ayaw niyang hadlangan ang kinabukasan ni Ding Xian. Nag-apply si Ding Xian para sa isang panayam sa research group. Pinagtabuyan siya ni Zhao Ziyu. Umaasa siyang hindi siya susundan ni Ding Xian at gagawin niya ang gusto niyang gawin. Nais niya na mag-isip siya ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Gusto ng president na mag-apply si Ding Xian para lumahok sa kompetisyon ng publishing house. Wala siyang ideal, gusto lang niyang pumunta sa lugar kung nasaan si Zhao Ziyu. Nang makita siya ni Zhao Ziyu, binigyan niya siya ng isang baso ng tubig at nagsinungaling na regalo iyon. Sa katunayan, ayaw niyang hindi siya makatulog sa pag-inom ng kape at sinabi rin niyang huwag na siyang gumawa ng homework kung hindi niya ito magawa. Lihim na natuwa si Ding Xian. Alam niyang nag-aalala si Zhao Ziyu sa kanya. Hinahatid ni Zhao Ziyu si Ding Xian pauwi. Inisip ni Ding Xian na magkasama silang naglalakad ng magkahawak kamay. Paulit-ulit siyang lumingon at muntik na siyang matumba. Buti na lang at mabilis na nasalo siya ni Zhao Ziyu. Sadyang sinabi ni Zhao Ziyu, ibinigay ni Yuan Fang ang kanyang mga materyales sa pag-aaral sa kanyang juniors. Nakita ni Ding Xian ang mga bilog na marka sa mga materyales. Naalala niya na mayroon ding ganoong ugali si Zhao Ziyu. Ngunit nang tanungin siya ni Ding Xian, ayaw niyang aminin at sinabing masyadong nag-iisip si Ding Xian. Ang bulletin board ng paaralan ay puno ng mga outfit na dinisenyo ni Ding Xian. Nang makita ito, umiti ng bahagya si Zhao Ziyu. Masayang tumakbo si Ding Xian kay Zhao Ziyu at sinabing nakapasok na siya sa research group. Sinabi ni Zhao Ziyu na mas magiging mahirap para sa kanya kung ipipilit niya ito. Umaasa siyang mag-iisip siyang mabuti at huwag gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Sinabi ni Professor Yi, binigyan ng gabay ni Dong Zhengfei ang mga bagong estudyante. Sinabi ni Dong Zhengfei sa lahat na kung walang 100% na interes at sigla sa gawaing laboratorio, para na ring sinisira mo ang sarili mong kinabukasan. Sobrang abala ni Ding Xian na pakiramdam niya ay palagi siyang pagod. Binigyan ni Professor Ye si Ding Xian ng isang mahirap na tanong. Tumayo si Zhao Ziyu at naglaban para sa katarungan. Sinasabing pinapahirapan siya ng propesor. Sa katunayan, ginawa ito ng propesor para sa kanilang ikabubuti. Sa ilalim ng pagmamakaawa ni Ding Xian, tinulungan siya ni Zhao Ziyu. Nagturo si Zhao Ziyu sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang sketchpad para gumuhit ng larawan niya. Muling pinayuhan ni Zhao Ziyu si Ding Xian na gawin ang gusto niya. Siyempre, hindi pumayag si Ding Xian. Sinabi niya na gusto niya si Zhao Ziyu at gusto rin niyang magpinta. Nang pauwi na sana si Zhao Ziyu, biglang nawalan ng kuryente. Naalala niya na takot si Ding Xian sa dilim, kaya nagmamadali siyang bumalik sa laboratory para
hanapin siya. Sa madilim na silid, aksidente silang nagkabanggaan. Muntik na silang maghalikan. Sa tulong ni Zhou Ziyu, natapos ni Ding Xian ang mahirap na tanong na ibinigay ng propesor. Diretsahang sinabi ng propesor sa kanya na alam niyang tinulungan siya ni Zhou Ziyu. Sinabi rin niya na hindi niya nakikita ang hilig ni Ding Xian sa scientific research. Umaasa siyang pag-isipan niyang mabuti ang pagpapalit ng kanyang major. Pagkatapos, dumating din si Dong Zhengfei para gumawa ng gulo. Nagpakalat siya. Galit na galit si Hixing Wen kay Ding Xian at sinabi na hindi karapat-dapat ang paghabol niya kay Zhou Ziyu. Sabi niya, nakita na ni Zhou Ziyu si Professor Ye para kumbinsihin siyang huwag na lang mag-abroad. Kahit sinabi ni Ding Xian na wala siyang pakialam, naiinis pa rin siya. Sinadya ni Xing Lufei na hanapin si Zhou Ziyu at sinabi rin na gusto niyang sumali sa drawing competition. Hindi nagparehistro si Ding Xian dahil sobrang busy siya. Nagalit si Zhou Ziyu nang makita si Xing Lufei na kumakain ng chocolate na binigay sa kanya ni Ding Xian. Akala ni Xing Lufei na hindi ito malaking bagay at sinabi na bibili siya ng kapalit para kay Zhou Ziyu. Nakita ni Ding Xian ang chocolate sa kamay ni Xing Lufei. Hindi niya mapigilang tumakbo palabas para hanapin si Zhou Ziyu. Marami siyang pinaghirapan para makasama siya, pero bakit lagi siyang pinipigilan ni Zhou Ziyu? Sa totoo lang, hindi alam ni Ding Xian na nag-aalala si Zhou Ziyu sa kanyang kinabukasan. Inaasahan niyang makikita ni Ding Xian ang sarili niya pagkatapos niyang iwanan siya. Namumula ang dalawang mata ni Zhou Ziyu habang pinapanood si Ding Xian na umiiyak at tumatakbo palayo. Kinansela ni Subokong ang kanyang meeting sa kliyente matapos basahin ang Key Little Monsters Diary at nakipagkita kay Ding Xian. Dinala niya si Ding Xian sa isang exhibition. Pakiramdam ni Ding Xian ay nawawala na siya. Sinabi ni Subokong na kailangan niyang panatilihin ang kanyang mga prinsipyo at hanapin ang kanyang sarili. Kinabukasan, humiling si Ding Xian na mag-leave at hindi pumasok sa klase. Pag-alagala siya sa kalye at biglang tumawag ang tatay niya. Hindi niya mapigilang umiyak. Akala ng mga magulang niya ay nilalagnat siya at sinabi na alagaan niya ang sarili niya. Walang nakakaintindi sa nararamdaman niya sa oras na iyon. Matapos ibaba ang telepono, mas lalong umiyak si Ding Xian. Hinatid siya ni Subokong pabalik sa paaralan. Lihim siyang sumumpa na poprotektahan niya si Ding Xian. Hinanap ni Kong Shadi si Zhou Ziyu para tanungin kung nasaan si Song Ziki. Sinabi niya kay Zhou Ziyu na mahalaga sa kanya si Song Ziki at tinanong siya kung ano ang mararamdaman niya kapag nawala din si Ding Xian balang araw. Dahil tapos na ang oras ng paligsahan sa pagguhit, kailangan pumunta ni Ding Xian ng personal sa publishing house. Para hanapin si Director Tized, umaasa siyang may paraan. Pinanatili ni Director Dik ang kanyang drawing at sinabihan siyang umuwi na at hintayin ang resulta. Hinanap ni Ding Xian si Kong Shadi at sinabi sa kanya ang nangyari sa pagitan nila ni Zhou Ziyu. Sinabi sa kanya ni Kong Shadi na pagkatapos nilang tumanda, nagbago ang lahat. Pumunta ang publishing house ng comics para makipagkita kay Ding Xian. Sinabi nila na gusto nila siyang isign para i-comics ang mga nobela, tulad ni Subokong. Dahil nasa comics club si Ding Xian, inanyayahan niya ang lahat na kumain. Habang naghihintay ng pagkain, nilabas ni Xing Lufei ang chocolate at ibinalik kay Zhou Ziyu. Sabi niya, hindi niya sinasadya na kainin ito dati. Nalaman ni Ding Xian na mali ang pagkakaintindi niya. Sa hapagkainan, pinagtulakan pa rin ni Xing Lufei sina Subokong at Ding Xian. Hindi masaya si Zhou Ziyu at nagdahilan siya para lumabas. Sinundan siya ni Subokong at sinabihan na gusto niya si Ding Xian at poprotektahan niya ito. Hindi sumang-ayon si Zhou Ziyu at sinabi na buong buhay niya ay makakasama niya si Ding Xian. Narinig ni Ding Xian ang kanilang pag-uusap. Galit siyang tumakbo palabas. Kahit na sinundan siya ni Zhou Ziyu at ipinaliwanag na hindi siya mabubuhay nang wala siya, hindi pa rin siya binigyan ni Ding Xian ng pagkakataon. Mag-isa siyang naglalakad sa kalye ng walang direksyon at naisip niya na kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral mula ngayon. Sinabi niya kay Kong Shadi na pinag-isipan niya na ito ng mabuti at tapos na talaga ang lahat sa pagkakataong ito at unti-unti niyang i-adjust ang sarili niya. Nakahiga si Zhou Ziyu sa kama at inalala ang mga sinabi ni Ding Xian sa kanya. Natatakot si Song Ziki na susundan siya ni Kong Shadi at mahahanap siya sa pamamagitan ni Zhou Ziyu. Pero ang kinatatakutan niya, iyon ang nangyari. Hindi niya inaasahan na pupunta rin si Kong Shadi sa bookstore. Hinanap ni Kong Shadi si Ding Xian at sinabihan siya na sumama sa kanya para subaybayan si Zhou Ziyu upang mahanap si Song Ziki. Nang makarating sila sa basement, pinalabas ni Kong Shadi ang dalawa. Kailangan niya na makausap si Song Ziki ng maayos. Umaasa siyang hindi tataka si Song Ziki kapag may problema, ngunit haharapin niya ito ng may tapang. Pakiramdam ni Song Ziki na sa kasalukuyan. Hindi niya kayang alagaan si Kong Shadi. Hindi niya gusto na sayangin ang oras niya. Galit na galit si Kong Shadi, kaya isinara niya ang pinto at umalis. Agad na nagsisi si Song Ziki na hindi niya dapat tinrato si Kong Shadi ng ganun. Nang sundan niya si Kong Shadi palabas, bigla siyang nakarinig ng tunog ng banggaan ng kotse. Mabilis na lumapit si Song Ziki para tingnan at nakita niyang hindi si Kong Shadi ang nabangga, kaya gumaan ang pakiramdam nilang tatlo. Sa sandaling iyon, lumapit si Kong Shadi mula sa gilid. Agad na niyakap ni Song Ziki si Kong Shadi. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung talagang nawala si Kong Shadi. Humingi siya ng tawad kay Kong Shadi at nangako na hindi niya na siya bibitawan pa. Nagbati na sila at nagpaalam. Si Ding Xian at si Zhou Ziyu. Sa pagkakataong ito, takot na takot si Zhou Ziyu na mawala si Ding Xian. Tahimik niyang ibinalik si Ding Xian sa dormitoryo at nagmadali siyang pumunta sa ospital para bisitahin ang kanyang tatay. Sinabi niya sa kanyang tatay na nakapasa rin si Ding Xian sa Tsinghua University. Pinasigla
Hinanda siya ng kanyang tatay na habulin siya ng buong tapang. Sinabi rin ng kanyang tatay na nakakaramdam siya ng pagkakasala sa nanay niya sa loob ng maraming taon dahil palagi niyang minamaliit ang nanay niya. Sinabihan din siya ng kanyang tatay na panagutan ang sarili niyang buhay at huwag palampasin ang kanyang kinabukasan at pag-ibig. Nagpa siya si Zhao Ziyu na habulin ulit si Ding Xian. Nalaman niya na sa Yuanxiao Festival, magkakaroon ng exhibition ang comics club sa Huicheng. Sa parehong oras, nagaganap din doon ang robot competition. Si Zhao Ziyu, na hindi sumali, ay nagpakita sa bus. Sinundan ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa buong daan. Nais niyang makipagkita sa kanya at ipaliwanag kung bakit niya ito tinrato ng ganoon. Sinabi niya na nang malaman niyang napapagod si Ding Xian dahil sa kanya, naawa siya at natakot siyang pigilan siya. Sinabi ni Ding Xian na hindi siya natatakot sa hirap dahil mahal niya si Zhao Ziyu. Ngunit hindi maintindihan ni Zhao Ziyu kung ano ang totoong pag-ibig. Kinabukasan, sa tulong ni Lu Feng at Yuan Fang, nagtagumpay si Zhao Ziyu na makipagkita kay Ding Xian. Ngunit nang makarating sila sa amusement park, natuklasan nila na mga bata ang naroroon. Dahil sa kanilang pagiging competitive, nagpa siya silang pumasok pa rin. Naglaro sila ng maze, shooting, roller coaster, at tren. Nagsuot din si Zhao Ziyu ng teddy bear costume para matupad ang pangarap ni Ding Xian noong bata pa siya. Nawala ang lahat ng masasamang nangyari. Nang umuwi sila, biglang umulan. Pinasuot ni Zhao Ziyu ang kanyang jacket kay Ding Xian. Binilhan din niya siya ng mainit na inumin at pinunasan ang ulan sa ulo niya. Sinabi ni Ding Xian na muli silang naulan ng magkasama. Naalala niya ang mga paputok na lihim na sinindihan ni Zhao Ziyu noong 2012. Sinabi ni Ding Xian kay Zhao Ziyu na iyon ang dahilan kung bakit siya nagpursige para makapasok sa Tsinghua University. Hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang sarili at naghalikan sila. Nahihiya si Ding Xian at tumakbo palayo. Umaasa si Zhao Ziyu na manonood si Ding Xian sa opening ceremony ng kanyang robot competition. Sinabi ni Ding Xian na nagkataon lang ang pagbonding nila at sinabihan si Zhao Ziyu na huwag masyadong mag-isip. Sa sandaling iyon, dumating si Subokong para hanapin si Ding Xian. Nais niyang pag-usapan ang trabaho nila. Agad siyang sinundan ni Zhao Ziyu. Hindi niya hahayaang mag-usap ng pribado sina Ding Xian at Subokong. Sinabi ni Zhao Ziyu kay Ding Xian na kahit hindi niya gusto si Subokong, isa itong magandang oportunidad para sa kanya. Kinabukasan, habang inilalagay sa sasakyan ang mga gamit para sa comic exhibition, sinadya ni Xing Lufei na hilahin ng driver ang bag ni Ding Xian. Kinulong din niya si Ding Xian sa dressing room para hindi siya makapunta sa robot competition ni Zhao Ziyu. Naghintay ng matagal si Zhao Ziyu, pero hindi pa rin niya nakita si Ding Xian. Matapos ang laban, agad siyang pumunta para hanapin siya. Sinabi ni Lu Feng na naipit si Ding Xian sa Comic Exhibition Center. Nagmamadali siyang tumakbo para iligtas siya. Dahil sa problema sa oras, lihim na dinala ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa studio. Ipinakita niya kay Ding Xian ang video ng maliit na halimaw na ginawa niya. Pumapayag ka bang makasama ako? Bago siya sumagot, nahuli sila ng security. Sa kabutihang palad, dumating si Subokong sa tamang oras at sinabihan ang security na palayain sila. Sa daan pa uwi, nagsimulang mag-away sina Subokong at Zhao Ziyu. Dahil dito, wala nang magawa si Ding Xian na nakaupo sa likuran. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang silent battle. Nakita ni Ding Xian ang dalawang childish na lalaki na bumili ng dalawang magkaparehong fruit trees, kaya umalis siya. Bumalik si Ding Xian sa kanyang kwarto at sobrang nabalisa siya. Sinabi niya kay Lu Feng na hindi niya tinatanggap ang pag-amin ni Zhao Ziyu sa kanya. Pakiramdam niya, dahil matagal na niyang gusto si Zhao Ziyu, kung madali lang siyang pumayag, hindi siya pahahalagahan ni Zhao Ziyu. Nag-dinner ang lahat at naglaro ng baraha. Nagpadala ng text si Zhao Ziyu kay Ding Xian. Pinaghihinalaan niyang si Xing Lufei ang kumulong sa kanya. Sa sandaling iyon, nag-umpisa na naman si Xing Lufei. Sinadya niyang ipahalik ang numero 4 at numero 5 sa isa't isa. Sina Ding Xian at Subokong ang dalawang numerong ito. Nakita ni Zhao Ziyu ang ekspresyon ni Ding Xian at naramdaman niya na may mali. Lihim niyang pinalitan ang kanyang card sa card ni Ding Xian. Dahil dito, nabigo ang plano ni Xing Lufei. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Subokong kay Zhao Ziyu na mas mabibigyan niya ng mas magandang buhay si Ding Xian. Umaasa siya na titigilan na ni Zhao Ziyu ang paghabol kay Ding Xian. Siyempre, hindi pumayag si Zhao Ziyu. Kinabukasan, nanalo si Zhao Ziyu sa robot competition at nakuha niya ang unang gantimpala. Nang umakyat siya sa entablado para tanggapin ang gantimpala, biglang nawala ng tunog ang mikropono. Sa kabutihang palad, binigyan siya ng isa pang mikropono ng isang kaklase. Nang lumapit siya kay Zhao Ziyu, napansin niya na high school classmate niya pala ito, si Liu Xiaofeng. Nag-usap ang dalawa pagkatapos ng seremonya. Doon lang nalaman ni Zhao Ziyu na lumahok din pala si Liu Xiaofeng sa kompetisyon. Sinabi ni Liu Xiaofeng na noong una, kulang siya sa kumpiyansa at dahil sa paghihikayat ni Zhao Ziyu, nakapasa siya sa University of Science and Technology. Sinamahan ni Ding Xian si Subokong para makipagkita kay Director Zhang. Hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ni Director Zhang na gawing love story ang kanyang trabaho upang makasabay sa kasalukuyang panlasa. Naramdaman ni Ding Xian na hindi niya ito matatanggap kaya nagdahilan siya para umalis. Sinundan siya ni Subokong para pakiusapan siya. Sa panghihikayat ni Subokong, nagpa siya si Ding Xian na bumalik at kausapin ng maayos si Director Zhang. Ngunit akala ni Director Zhang ay pipirmahan na agad ni Ding Xian ang kontrata at sasabihin ang kanyang mga iniisip. Hindi niya gustong malaman ang kahulugan ng trabaho. Gusto niya lang makuha
makuha ang pinakamalaking benepisyo. Sinabi ni Ding Xian na ayaw niyang makipagtulungan. Hindi niya inaasahan na mag-iba ang ugali ni Director Zhang at pipilitin niyang pumirma ng kontrata si Ding Xian. Nang mag-aalangan si Ding Xian, dumating si Zhao Ziyu. Sinabi niya kay Director Zhang na huwag isipin na pilitin siyang pumirma ng kontrata dahil nasa dedikasyon ni Ding Xian sa kanyang orihinal na hangarin ang halaga ng trabaho niya. Pagkatapos noon, dinala niya si Ding Xian sa lobby at pinalitan niya ang kanyang sapatos ng komportableng Perez. Habang nag-uusap silang dalawa, sinundan sila ni Subokong palabas. Akala niya ay pareho silang tao. Ibinalik ni Ding Xian sa kanya ang kwintas na ibinigay niya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang gawin ang gusto niya at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Zhao Ziyu at umalis. Nag-confess ulit si Zhao Ziyu sa kanya sa plaza. Nangako siya kay Ding Xian na palagi siyang nasa tabi niya, anuman ang mangyari. Kaya, wag mo na akong bibitawan pa. Pumapayag akong makasama ka habang buhay. Sa daan pa uwi, nainggit si Xing Lufei nang makita niya sila. Sinadya niyang gumawa ng eksena at sinabi, si Ding Xian ay nagsusulat ng activity report at pinagtawanan siya ni Yuan Fang dahil sa pagiging team leader pero hindi marunong magsulat ng report. Pagbalik sa paaralan, hindi sumuko si Xing Lufei at gusto niyang mag-dinner kasama si Zhao Ziyu. Malinaw na sinabi ni Zhao Ziyu na hindi niya ito gusto. Ipinakita niya ang video kung saan niya kinulong si Ding Xian sa Comic Exhibition Center. Pagkatapos panoorin ito, hindi na nakapagsalita si Xing Lufei. Pagbalik sa laboratorio, hinanap ni Professor Ye si Zhao Ziyu. Sinabi niya na gustong makipagtulungan ng Honggu ang technology sa kanya. Ayaw ni Zhao Ziyu na makipagtulungan. Naisip ni Dong Zhengfei na magandang oportunidad ito at umaasa siyang pag-iisipan ito ni Professor Ye. Si Zhao Ziyu at Ding Xian ay nag-dinner at naglakad-lakad. Pumasok na sila sa matamis na yugto ng pag-ibig. Hinanap ni Subokong si Zhao Ziyu at ipinakita ang mga peking dokumento ng kanyang tatay. Umaasa si Subokong na makikipagtulungan si Zhao Ziyu sa kanila. Nilinaw ni Zhao Ziyu na wala siyang gagawing labag sa batas. Pagkatapos nito, pumunta siya sa ospital at tiningnan ang kanyang mga magulang sa labas ng kwarto. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang tatay. Pinayuhan ni Tatay Zhou ang kanyang anak na huwag gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya. Pumunta si Ding Xian sa basement para bigyan si Zhao Ziyu ng bagong sapatos na binili niya. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Zhao Ziyu si Ding Xian kung ano ang gagawin niya kapag gumawa siya ng masamang bagay. Sinabi ni Ding Xian na panatilihin niya ang kanyang orihinal na hangarin. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Ding Xian ng tawag mula sa publishing house. Sinabi nila na mayroong issue ng plagiarism sa kanyang comics. Hinanap ni Ding Xian si Director Tian. Kinuha ng kabilang panig ang kontrata at malinaw na nakasulat doon na pantay ang pananagutan ng parehong partido. Nalaman ni Ding Xian na niloko siya dahil napakaliit lang ng kanyang royalty. Bigla siyang nakaramdam na napakadilim ng lipunan. Sinabi ni Zhao Ziyu na magiging maayos ang lahat sa huli. Iminungkahi niyang maghanap si Ding Xian ng ebidensya na niloloko siya ng publishing house. Nais niyang tulungan siyang tingnan kung kaya niyang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Si Ding Xian ay isang taong may malakas na kalooban. Gusto niyang lutasin ang problema ng mag-isa. Dahil sa problema ni Ding Xian, napilitan si Zhao Ziyu na makipagtulungan sa Hongguang. Direktang sinabi niya kay Director Chen na gusto niya ng 500,000 yuan. Hindi agad pumayag ang kabilang panig at sinabihan siyang umuwi na at maghintay ng balita. Samantala, nakatanggap si Ding Xian ng tawag. Nalaman niya na may nagbayad ng 500,000 yuan bilang compensation para sa kanya. Pagkatapos malaman na si Subokong ang nagbayad, tumakbo si Ding Xian para hanapin siya. Nang makita niyang lasing si Subokong, sumakay siya ng taxi at dinala siya sa isang hotel para magpahinga. Pinaupo ni Subokong si Ding Xian sa kama at sinabi na gusto niya siya. Nilinaw ni Ding Xian sa kanya na gusto niya si. Ilang beses na binitiwan ni Zhao Ziyu si Subokong. Labis na nalungkot si Ding Xian kaya bumaba siya sa basement para hanapin si Zhao Ziyu. Pagkabukas ni Zhao Ziyu ng pinto, niyakap siya ng mahigpit ni Ding Xian at humagulhol sa pag-iyak. Alam ni Zhao Ziyu na labis na nasaktan si Ding Xian, kaya tahimik niya lang itong niyakap at inaliw. Kinabukasan, pinuntahan niya si Subokong. Binalik niya rito ang 500 cents at sinabing huwag na siyang makipag-ugnayan pa kay Ding Xian. O kung hindi, huwag niya siyang sisisihin kung hindi siya magiging maganda sa pakikitungo. Pumunta si Ding Xian para hanapin si Zhao Ziyu. Nagluto siya ng masarap na pagkain para kay Ding Xian. Binalik ni Ding Xian sa kanya ang 500 yen. Sinabi niya na maraming tao ang naloko ng direktor na si Sun. Sabay-sabay nilang inireklamo ang babae, author ng Ruying. Inirekomenda kay Ding Xian na ipagpatuloy ang pag-adapt ng kanyang gawa sa comics. Gustong ibahagi ni Ding Xian ang kanyang kwento sa lahat sa pamamagitan ng comics. Nang makita ang masayang mukha niya, hindi napigilan ni Zhao Ziyu ang halikan siya. Nahiyang umiwas si Ding Xian. Nagkataon na nakita niya ang robot ni Zhao Ziyu. Hindi niya inakala na mas gusto pala ni Zhao Ziyu iyon kaysa sa inaasahan niya. Dahil sa isang sinabi niya, ginawa niyang mayroong buong kalangitan ng bituin ang robot. Sa winter break, umuwi si Zhao Ziyu kasama si Ding Xian. Ikinagulat ito ng mga magulang ni Ding Xian. Gustong-gusto nila si Zhao Ziyu. Pagkatapos ng hapunan, naghugas ng walo si Zhao Ziyu. Nag-usap sila ni Ding Xian. Napag-usapan nila kung dapat nilang sabihin ang totoo sa mga magulang nila. Sa sandaling iyon, nahuli ng nanay niya ang kapatid niya na may jowa na. Gustong saktan ng nanay ni Ding Xian ang kapatid niya. Napakabilis ng reaksyon ng kapatid niya. Agad niyang tinawag si Zhao Ziyu para iligtas siya, na tinatawag siyang Kibayaw. Agad na pinigilan ni Zhao Ziyu ang nanay ni Ding Xian. Sinabi niya na tuturuan niya ang kapatid niya pagkatapos ng hapunan. Dahil matagal nang walang nakatira sa bahay ni Zhao Ziyu, tinulungan siya ni Ding Xian na maglinis. Nang magkayakapan ang dalawa, dumating ang nanay ni
ni Ding Xian para magbigay ng kumot. Bagaman mabilis silang naghiwalay, naramdaman pa rin ng nanay ni Ding Xian na may kakaiba sa kanilang dalawa. Pagka-uwi niya, pinilit niyang tanungin ang kapatid niya tungkol sa relasyon nila. Kinailangang sabihin ng kapatid niya ang totoo sa nanay niya. Napansin na ng tatay ni Ding Xian ang relasyon ng dalawa. Personal na kinausap ng tatay niya ang anak niya at sinabi sa kanya na susuportahan niya siya, ngunit hindi madaling malampasan ang pagsubok mula sa nanay niya. Kinabukasan, plain rice lang ang niluto ng nanay ni Ding Xian at nanatiling seryoso ang mukha. Parang hindi maganda ang atmosphere. Nagdahilan ng tatay ni Ding Xian para umalis, ngunit lumabas ang kapatid niya at tinawag si Zhao Ziyu na bayaw. Agad na nalaman ng dalawa kung bakit nagagalit ang nanay niya. Gustong-gusto talaga ng nanay ni Ding Xian si Zhao Ziyu. Nagagalit lang siya dahil nagtago sila ng sikreto sa kanya. Gustong umuwi ni Zhao Ziyu sa Jiang lang para salubungin ang bagong taon. Nagpaalam ang dalawa ng may pag-aatubili. Sinabi ng nanay ni Zhao kay Zhao Ziyu na hindi maganda ang kondisyon ng tatay niya kamakailan. Maraming bagay na sinabi si Zhao Ziyu sa tatay niya. Masayang hinawakan ng tatay ni Zhao ang kamay ng anak niya. Nagkayayaan sina Kong Shadi at Yukike na lumabas kasama si Ding Xian. Dumating din sina Song Ziki at Jiang Chen, ang dalawang e-flower protectors. Ikinuwento ng grupo ang kasalukuyang sitwasyon nila. Nang malaman nilang hindi nagbago ang relasyon ni Zhu Ziyu at Ding Xian, sinabi ng dalawa kay Ding Xian na siya naman ang maging mas proactive. Bago magsimula ang klase, bumalik si Ding Xian sa paaralan para hanapin si Zhao Ziyu. Naalala niya ang mga sinabi ni Kong Shadi at Yukike, kaya sinubukan niyang magsalita ng malambing. Pero hindi nag-react si Zhao Ziyu. Akala niya ay nilalamig talaga si Ding Xian, kaya tumakbo siya para bilhan ito ng mainit na bubble tea. Nalaman ng mga roommate ni Ding Xian na hindi nagbago ang relasyon ni Ding Xian at Zhu Ziyu. Kaya iminungkahi nila kay Ding Xian na magsuot ng mas formal na damit. Kinabukasan, pumunta si Ding Xian sa laboratorio para hanapin si Zhao Ziyu. Nagningning ang mga mata ng lahat nang makita siya. Nang malaman niyang kakaalis lang ni Zhao Ziyu, inabol niya ito. Hindi niya inaasahan na nang magkita sila ni Zhao Ziyu. Bagaman sinabi nitong maganda siya, nag-aalala naman ito na lamigin ang mga paa niya. Umaasa siyang hindi na siya muling magsuot ng ganoong damit. Pagkasabi nito, hindi na siya pinansin ni Ding Xian. Lumingon siya at umalis. Hinabol siya ni Zhao Ziyu, niyakap siya, at sinabing mahal na mahal niya ito. Masaya silang kumain ng cake. Lihim na hinalikan ni Zhao Ziyu si Ding Xian habang kumukuha siya ng litrato. Nagkaroon sila ng isang masayang araw. Pagdating sa harap ng dormitoryo, nag-aatubili pa rin silang maghiwalay. Hindi nila inaasahan na sarado na ang dormitoryo. Kailangan nilang bumaba sa basement ng magkasama. Nakita ni Ding Xian sa coffee table ang kontrata na pinirmahan ni Zhao Ziyu at Sayongguang Technology. Alam niyang marami nang isinakripisyo si Zhao Ziyu para sa kanya. Sabay silang natulog sa kama. Mahigpit na hawak ni Zhao Ziyu ang kamay ni Ding Xian at mahimbing na natulog. Kinabukasan, pagbalik ni Ding Xian sa dormitoryo, tinanong siya ng mga roommate niya. Gusto nilang malaman kung may nagbago ba sa kanilang dalawa. Nang marinig niyang walang nangyari, nalungkot ang dalawa. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Ding Xian mula sa pulisya. Inaresto si Zhao Ziyu dahil sa hinala na nag-leak siya ng mga lihim. Mabilis na nai-report ang insidente sa balita. Nang masaksihan ito, lumala ang kondisyon ng tatay ni Zhu. Tumawag din ang mga magulang ni Ding Xian para aliwin siya. Nang matanggap ang tawag mula sa mga magulang niya, agad na humagulhol si Ding Xian sa pag-iyak. Ngayon, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Si Direktor man ng Yema ay hindi mapakali. Sinabi niyang masyadong marami ng alam si Zhao Ziyu. Pinuntahan ni Ding Xian si Subokong at nakita ang business plan sa lamesa. Agad niyang napagtanto na na-set up si Zhao Ziyu. Nang matanggap ang tawag mula kay Professor Ye, dali-daling pumunta si Ding Xian sa ospital. Nang malaman niyang matagumpay ang operasyon ng tatay ni Zhu, nakaramdam ng kaunting ginhawa ang lahat. Sinabi ni Professor Ye kay Ding Xian, dahil nakipag-ugnayan si Zhao Ziyu sa mga tao ni Yema, siya ang pinakamalaking suspect. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang piraso ng papel at sinabing ibinigay ito ni Zhao Ziyu sa kanya. Nakasulat doon na may kaluwalhasyan pa sa kabilang panig. Kumuha ng abogado si Professor Ye para kay Zhao Ziyu at binayaran ang piyansa niya para makalabas siya. Nang matanggap ni Ding Xian ang tawag mula kay Zhao Ziyu, nakita niya si Dong Zhengfei at ang mga tao ng Xiongguang na may pinag-uusapan. Bumalik si Ding Xian sa basement. Sa sandaling iyon, mahimbing na natutulog si Zhao Ziyu. Gusto niyang kumuha ng kumot para sa kanya. Pero hindi sinasadyang natamaan niya ang isang upuan. Nagising si Zhao Ziyu sa ingay. Dali-dali siyang kumuha ng first aid kit at ginamot ang sugat ni Ding Xian. Masakit sa kalooban na sinabi ni Ding Xian na gusto niyang yakapin siya ni Zhao Ziyu. Niyakap siya ng mahigpit ni Zhao Ziyu. Walang tigil sa pagtulo ang luha ni Ding Xian. Sinabi ni Zhao Ziyu na gusto niya siyang protektahan, pero sa huli ay siya pa ang nag-alala sa kanya. Kinabukasan, magkasama silang nagpunta sa isang abogado. Sinabi ni Zhao Ziyu sa kanila na mas gusto ng mga tao ni Yema na iligtas siya dahil sa dami ng alam niya. Hiniling ng abogado kay Zhao Ziyu na mag-isip ng mabuti kung sino ang taong galit na galit sa kanya na gusto siyang makulong. Agad na naisip ni Zhao Ziyu ang isang tao. Bumalik si Ding Xian sa basement. Nakita niya na seryoso ang mukha ni Zhao Ziyu at hindi siya pinapansin. Alam niyang nagsiselos ito dahil pumunta siya para hanapin si Subokong. Pinaginhawa niya si Zhao Ziyu at nilinaw niya na hindi na niya gagawin iyon muli. Nang hinayang siya na nawala na ang pagkakaibigan nila noon. Sinabi ni Zhao Ziyu na mula simula hanggang wakas, siya ay tapat. Pagkatapos ay sinabi ni Ding Xian kay Zhao Ziyu na nakita niya si Dong Zhengfei na nakikipag-ugnayan sa mga tao ni Emma. Sinabi ni Zhao Ziyu na hula niya ay siya nga. Pagkatapos ay may ginawa siya sa computer at naghintay na mahuli ang
ang isda. Hindi inaasahan, pagkatanggap ni Dong Zhengfei ng mensahe, agad siyang tumakbo sa laboratorio. Nang makita niyang naghihintay sa kanya si Zhao Ziyu, alam niyang tapos na ang lahat. Ibinunyag ni Zhao Ziyu na may 2 scholarship para sa pag-aaral sa ibang bansa. Ngunit dahil sa inggit ni Dong Zhengfei, hindi na maibabalik ang lahat. Nag-resign si Su Bokong. Pinuntahan niya si Ding Xian at sinabing nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Pinag-usapan nila ang nakaraan. Umaasa si Ding Xian na mahanap niyang muli ang kanyang orihinal na intensyon. Sa puso ni Ding Xian, lagi siyang magiging mabait na senior. Sinabi ni Su Bokong kay Ding Xian na ibigay kay Zhao Ziyu ang mga dokumento tungkol sa pag-set up sa tatay ni Zhou. Bumalik si Ding Xian at Zhao Ziyu sa basement para magpakuha ng litrato. Nagkaroon sila ng napakatamis na oras. Gumaling at na-discharge na sa ospital ang tatay ni Zhou. Lumipat ang buong pamilya nila sa Shenzhen. Tumayo si Ding Xian sa balkonahe para mag-hello. Naalala ni Zhao Ziyu ang unang beses na nagkita sila. Dumating din ang mga magulang ni Ding Xian para tumulong. Bumalik din sina Kong Shadi at Song Ziki. Nagkasama-sama silang magpunta sa bahay ni Zhao Ziyu para mag-hangout. Nagsiselo sina Ding Xian at Kong Shadi sa singsing na bigay ni Jiang Chen kay Yukike. Naglalakad ang dalawa sa daan at inalala ang kanilang buhay sa high school. Sinabi ni Zhao Ziyu kay Ding Xian na ikukwento niya sa mga magulang niya ang tungkol sa kanila. Nag-alala si Ding Xian. Naramdaman niya na hindi siya sapat na magaling. Sinabi ni Zhao Ziyu na huwag siyang maging mapagmalaki sa sarili. Sa puso niya, magaling si Ding Xian. Pinag-usapan ng nanay ni Ding Xian at ng nanay ni Zhao ang tungkol sa dalawa habang nag-uusap sila. Hindi alam ng nanay ni Zhou na mag-on na ang anak niya at si Ding Xian. Muli niyang binanggit ang dating usapan tungkol sa kasal. Sinabi ng nanay ni Zhou na ang sitwasyon ng pamilya nila ngayon ay kinatakutan niya na baka magdusa si Ding Xian. Umuwi ang nanay ni Ding Xian at ikinuwento ang nangyari kay Ding Xian. Nalungkot si Ding Xian nang malaman ang tungkol sa pagpapawalang bisa sa kasal. Sinabi ni Zhao Ziyu sa kanya na huwag na niya itong isipin pa. Kinabukasan, dinala ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa labas. Habang itinatali ang sintas ng sapatos niya, lumuhod siya sa isang tuhod at inilabas ang singsing. Nag-propose siya kay Ding Xian. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa na mananatili silang magkasama magpakailanman. Naluha si Ding Xian sa sobrang tuwa. Nalaman ng nanay ni Ding Xian at ng nanay ni Zhou na nagkamali sila. Napakabait ng dalawang bata. Sobrang tuwa ng dalawa at tinawag na nilang imagbalait ang isa't isa. Nalaman ni Ding Xian na tinalikuran ni Zhao Ziyu ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa para makasama siya. Nagalit siya at hindi siya pinansin. Sinundan siya ni Zhao Ziyu sa drawing room. Sinabi ni Ding Xian na umaasa siyang magkakaroon ito ng magandang kinabukasan. Gagawin din niya ang lahat para maging mas mabuting tao. Ihintayin niya itong bumalik sa basement. Uminom ng farewell drink sina Song Ziki, Yuan Fang, at Zhao Ziyu. Nalasing si Song Ziki at umiyak. Hindi siya makapaniwalang aalis na si Zhao Ziyu. Magkasama silang lumaki at itinuring niya itong kapatid. Mahal niya ito. Alam niyang gustong-gusto ni Zhao Ziyu na gawin ang mga bagay ng mag-isa. Binati siya ni Yuan Fang ng good luck at sinabing sana ay maging siya ang taong gusto niyang maging. Matapos paalisin ang dalawang mabuting kaibigan, humagulhol sa pag-iyak si Zhao Ziyu. Niyakap niya si Ding Xian ng matagal at ayaw siyang bitawan. Sinabi ni Ding Xian na hihintayin niya itong bumalik. Pareho silang magiging mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili. Pagkatapos niyang ihatid si Zhao Ziyu, nakaramdam si Ding Xian ng pagkalungkot. Nalungkot siya nang makita ang portrait na iginuhit niya para kay Zhao Ziyu. Naalala niya ang nakaraan nilang dalawa, at sa ganoong paraan, nagsimula ang kanilang long-distance relationship. Bagaman malayo ang agwat, magkasama pa rin ang kanilang mga puso. Tuwing may oras sila, nag-video call sila. Araw-araw, binati rin ni Zhao Ziyu si Ding Xian sa kanyang kaarawan sa screen. Mabilis na lumipas ang panahon. Nagtapos na si Ding Xian. Bilang kinatawan ng mga mag-aaral, umakyat siya sa entablado para magtalumpati. Ang hindi niya alam ay sa sandaling ito, si Zhao Ziyu ay pumunta na sa China at hinanap siya. Habang masaya niyang kinukunan ng video ang dalawa niyang roommate gamit ang kamera, biglang may pamilyar na anino na lumitaw sa kamera. Bumalik na si Zhao Ziyu. Nagulat si Ding Xian. Hindi niya inasahan na babalik ito ng maaga. Gusto ni Zhao Ziyu na sorpresahin siya, kaya hindi niya ito sinabi sa kanya. Sinabi niya na siya ang pinakamahusay na regalo para kay Ding Xian. Naghalikan ang dalawa ng matamis. Pagka-uwi nila pagkatapos ng hapunan, magkasama silang umupo sa sofa. Binuksan ni Ding Xian ang kahon at nakita sa loob ang lahat ng mga regalong ibinigay niya kay Zhao Ziyu. Naluha siya sa sobrang tuwa. Sinabi ni Zhao Ziyu sa kanya na buksan ang huling kahon. Sa loob ay ang engagement ring ni Zhao Ziyu. Inamin niya na nagustuhan na niya ito sa unang tingin pa lang. Pagkatapos, lumuhod siya at nagpropose kay Ding Xian. Naluha si Ding Xian sa sobrang tuwa. Kinuha niya ang singsing at isinuot sa daliri niya at sinabing ki. Ipinagdiwang ng Shenzhen High School ang ika-negatibo 35 anibersaryo nito. Bumalik sina Zhao Ziyu, Ding Xian, Song Ziki, Kong Shadi, at ang iba pa para bisitahin si Teacher Liu. Nang makita na matagumpay silang lahat, masayang-masaya si Teacher Liu. Sinabi ni Teacher Liu kay Ding Xian na si Zhao Ziyu ay pinili ang Social Sciences Department para sa kanya. Nakasalubong nila si Su Bokong sa hallway ng paaralan. Sumama sa kanya si Zhao Ziyu sa basketball court. Sabay-sabay silang naglaro. Sinabi ni Su Bokong sa kanya na alagaan si Ding Xian. Sinabi ni Zhao Ziyu na syempre, sa anniversary
sa re-celebration ng paaralan, nagbigay ng talumpati si Zhao Ziyu bilang kinatawan. Ibinahagi niya ang kwento ng pag-ibig nila ni Ding Xian at hinikayat ang lahat na panatilihin ang kanilang orihinal na intensyon. Bumalik ang dalawa sa lumang silid-aralan. Binuksan nila ang pinto at inalala ang mga eksena ng kanilang pag-aaral ng magkasama. Parang walang nagbago. Sa lugar kung saan sila nakaupo noon, kinuha ni Zhao Ziyu ang isang biology book. Nakasulat sa itaas ang "Ti gusto kita." Ito ang lihim na matagal nang itinago ni Zhao Ziyu, na matagal nang alam ni Ding Xian. Siya ang bida ng lihim na ito. Alam ko naman talaga.